love each and every one of us here. Help us to learn, play, and share together, so that the wonderful world you have made become more beautiful every day. Amen. 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 So, yan. So, bago po maupo, pakipunod po ng mga kalat na natin. Sa inyong galing sa upuan, nagpakiayos yung mga nito. So, yun. Good morning, good afternoon po again sa lahat. So, ako po ang magiging teacher nyo ngayong hapon. So, I am Teacher MD. So, bago po tayo magsimula sa ating discussion, meron po muna tayong attendance. So, nandito is, sabi ko din, instead saying present, you will say tayo if you are present and tumba if you are not present. So, ang mangyayari po dito, magsasabi po kayo ng present and then sa tayo po, kung present po kayo, sa tayo po talaga kayo. So, kung absent naman po yung klase, yan yung mga tumba. So, yun. So, let's start po. So, yes po. Sige po, class, sige po, Mr. Balane. Tayo. So, Mr. Marcilia. Mr. Ropas. Miss Abiar. Miss Agtis. Miss Alvaro. Miss Banog. Miss Bura. Asan? Miss Bruto. Miss Kabalat. Miss Kalahate. Miss Kampi. Miss Cariaga. Miss Castro. Miss Delero. Miss De Los Santos. Miss Simor. Miss Las. Miss Loberas. Miss Musa. Miss Nebla. Miss Ratio. Miss Rasaba. Yan. Miss Antioquia. So today, before we start, let me discuss to you our classroom rules. So, classroom rules natin na PEH. So, una, pakibasa nga po Miss Murray. Participate actively. Pati po yun. First, engage in class activities and discussions. Second, be attentive and show interest in lessons. And third, ask questions when you need clarification. So, thank you po. So, unang-una, letter P is participate actively. So, maging active lang po tayo buong klase. So, Miss ninyo, ano po yung pinag-uusapan niyo po sa gilid? Sige po. So, mamaya na po ang magtikahan. So, next naman po is letter E. So, Miss Las. Exhibit respect. First, respect your classmate, teacher, and school property. Second, display language and manners. Third, listen when others are speaking English for your So, thank you po. So, exhibit respect. So, show respect po sa lahat. Mga classmate nyo po or teacher. Kung may nagsasalita po sa harapan, please close your mouth po hanggang hindi po kayo magsasalita po. So, thank you. Then the last one po, letter H. Miss Cariaga. Letter A. Help each other. Offer help to classmates who need it. Work cooperatively in group activities. Be kind and supportive to everyone in the class. So, thank you po. So, letter H is our last classroom rules is help each other. So, tulungan natin yung isa't isa kasi nga, tayo din naman magtutulungan din pagdating ng dulo after this class po. So, now, diretso na po tayo sa ating first activity. So, pixel. Yun lang po ang natin topic, activity natin is pixel. So, ang instruction natin dito is complete and finish the given picture. So, nandito yung mga picture. So, ito po yung sa group 1. And ito dito natin sa group 2. Yan po. So, bukuin nyo po yan. So, bibigyan nyo po kayo ng 3 minutes po para bukuin yung picture. Then ibibigyan nyo po sa dito sa harapan. So,
explain nyo po kung ano yung understanding. So last 1 minute po. So yan, malapit na po matapos ang both groups. Yan. So then, representative po for yan. So dikit na po. Dito na po please. Last 10 seconds. So, last 9 live. Yan. Very good. Nabubunin ko ng maayos ang pictures. Sa mga unang group na nakabukas yung representative. Explain so ano po yung understanding about sa picture na natulog. So thank you, Miss Antis. So dito naman po sa group 1, sino pong representative? So Miss Kalate. So, good afternoon everyone. So, ang pixel ko na create namin ngayong binuo ay tubabresh. So Scorpio is correct. So dito sa Lumanda is and games, diba? So sa tingin nyo, ano yung na-obserbahan sa schools? So, yan, good kayo para sa talagang pareho silang types ng games. So, ito is tinatawag natin traditional and then also ito ay modern games. So, I have a question for you. So, ito, what do you feel when you play games? Miss Marami. Ano po, masaya din. Every I'm doing that kind of things. So, another po, Tayo pa na yun. Miss Tracy. So, what do you feel when you play games? So, yun. So, next one po, yan. Do you want to play it in school? Siyempre lahat naman siguro, di ba? Kasi gusto talaga. So, ito. Have you already played target games? So, pili nga kayo ng example kung nakapaglaro na. ML! ML. Okay. Target games. Tumapres. Miss Las. Bato bola. Miss Antis. Yun, hindi siya. Pwede rin yan. Modern games. Miss Lisa. Dashboard. So yun. So yun, meron na kayo prior knowledge about sa sa target games. So, huwag na po makiwag sa bayan at ako kay isa lang. Yun, ha? So, what do you think is the importance of this game? So, for you po, ano po yung importance ng itong game? It gives us good memories about our childhood and preserve our culture. So, yun. Very good. Ano? Dahil na parang naalala natin yung pagkabata natin, no? So, isang piece. Teamwork. So, ang namin teamwork talaga minsan, di ba? Talagang mag-alala. Kasi, siyempre, ganun talaga. So, ngayon, before tayo mag-umpisa, sa ating talaga topic. So, ito muna objectives ng lesson natin ngayon. So, discuss what is tumbang preso. So, second one, sharing safety precautions in playing tumbang preso. And the third one is demonstrating skills, enjoyment, and appreciation in playing tumbang preso. So, yan. Ito na po yung target games natin na isa sa ating pag-aaralan is yung tumbang preso. So, familiar na po ba kayo sa sa tumbang preso? So, familiar na kayo lahat. So, ito. Ngayon, ano muna natin yung definition ng
Yan. Definition ng Wow! target games. So, ano ba yung target games, sir? Di pa kami naliliwanagan eh, di ba? So, ngayon, yan. Hawak na, sir. Yan. So, sino po pwede magbasa? Yan, miss. Wala na. Target games are the category of games where the objective is to aim at a target or achieve a goal by aiming a certain way. Yun. So, sabi dito, ang target games is ang category ng games which is ang pinaka-main objective ay kailangan mo may tamaan ng isang target. So, dito is kahit pinaka-main, kailangan mong main skill dito is yung aiming, yung pagiging accurate ng pagtira mo. So, wait lang, mapawis tayo. So, ayan. Yan. Then, ito po yung ibang examples ng target game. So, meron tayong individual, tsaka meron tayong groups, yung pang-grouping. Una, yung individual is yung para sa ibo. Yung para sa ibo is yung yun. Ayaw! Para may pinakampas ka Hindi ba kayo? Yes po. Then, isa din po din sa individual is yung billiards. Yeah. Nanalo po natin yan kasi nga, meron tayong games yan online. Yes. Yun. Then, isa din po dito is yung bowling. Yung, then, sa groups naman dito po, napasok yung discuss natin yung tumbang, preso, meron din tayong soccer and baseball. So ngayon, ano ba yung tumbang preso? So, yan. Mr. Yan. Mr. Acho, pwede po. The game of Tumbang Preso first became popular in San Rafael, Bulacan. Tumbang Preso is a Filipino game where there is a taya or guard who guards a can inside a circle, which is the prisoner. So, yun. So ngayon, di ba lahat ng mga kapamilya kung saan, kung ano yung larong tumbang preso, di ba? Di ba? So, ang tumbang preso is, naging popular daw siya noon sa San Rafael, Bulacan. So, ang tumbang preso class is isang Filipino game or part ng ating traditional games. So, doon ay meron tayong taya, which is yun yung naka-guard dun sa lata. Then, meron din tayong guards na yung prisoner, which is yun yung mga tumira na hindi pa nakakalabas dun sa pagbato nila ng tsinelas. Yun yung parang kailangan bantayan yung kaya para hindi makascore yung kalaban nila na atake. So, ayun, ganun pa dito. So, Miss Katokya, pabasa ko. The other players, on the other hand, are the ones who throw sleepers with the goal of knocking down the can inside the circle. The objective of the taya is to tag the players throwing sleepers while retrieving their sleepers thrown across the line. So, yun. Yun ang sinabi ko kanina, meron pang isang player na kung saan ay, yun po yung magbabato ng tsinelas para patumbayin po yung lata. So, yun po, ang pinaka-main objective lang po dito na tinatawag nating taya is matag niya or matapit niya yung player na nagtatapo ng tsinelas. So, while naman yung mga nagtapo ng tsinelas is kailangan nilang makuha yun and then makatawid doon sa mga guards na doon o kaya doon sa taya. So, yun. So, ngayon, alamin naman natin kung paano laruin or ano ba yung game details ng larong tumbang preso. So, una, yung players. So, Miss Christina Casada. Pabasa po ng sa players. Each player, typically 5 to 9 participants. One player is chooses as the taya, guard, the other throw sleepers. So, yun. Typically, 5 to 9 members yung kailangan sa larong to, di ba? Then, yung isang player doon, kunwari, kung 2 groups kayo, then 9 to 9, then yung isa lang doon sa yung isang group is magiging taya, yung isa is magiging tagahagis ng tsinelas. So, doon sa taya, may isa lang pwede maging guard. So, siya lang yung magbabantay din sa lata para at least siya din yung magtatag sa mga attacker doon sa lata. Then, equipment. Ano ba yung mga equipment dito? Miss Luto? A kind of bell or a similar object and sleeper for two. Yun. So,
lata. Kahit anong lata, basta lata, pwede yung sa iba, pwede sa sardinas, basta malinis. Yun ang lagi natin tatandaan na lilinisin muna natin yung mga gagamitin natin. But yung slipper is yun, pinakamit na kasi nga wala tayong iba pwedeng gamitin pang bato kasi delikado. Ang sinelas, medyo safe pa siya kasi nga hindi siya totally nakakaharm ng ano. Then yun, meron tayong steps. So steps, pwede mo pabasa ni Simor. Yes po, 1 hanggang 5. Step 1. Place the can in the center of a circle. Step 2. The taya is blindfolded or covers their eyes. 3. Thrower stands at a distance and aim to knock down the can with their slippers. 4. If the can is knocked down, throwers earn points and the taya tries to tag them. 5. If a thrower is tagged, they became a new taya. So yun, thank you po, Ms. Timor. So yun yung step. So step 1, ang sabi dyan, place the can in the center of a circle. So gagawa po tayo ng circle, doon po natin ilalagay yung lata. And then, after nun, itong number 2 is hindi mo naman kailangan maging blindfolded. Kasi nga magiging disadvantage to para sa bilang isang taya. So ito, skip na tayo ng number 3. Throwers stand at distance and aim to knock down the can with their slippers. So may distansya yung sa lata and din sa mga mabato para at least hindi naman talaga totaling lugi yung mabantay yung taya. Then, ayun, number 4, if the can is knocked down, throwers earn points and the taya tries to tag them. So yun ang sinasabi ko kanina na pag ng points dito is kung mapatumba ng thrower yung lata. And then, para mabawi naman yung ng taya is kailangan niyang itag yung mga nagbato lang ng tsinelas. Then, number 5, the last one is if a thrower is tagged, they become the new taya. So, mag-i-switch yung groups. Yung dating nagbabato, sila naman magiging taya, yung taya naman yung magbabato ng tsinelas. So, sa end of the game, Miss Alea, ito, dulo na tayo. The player with the most points or fewest cards being taya is the winner. So, yun. So, in the end of the game, the game ends after a set of time resulting in numbers of points are earned. So, dito sa game na, is meron lang oras. So, limited lang yung kunwari, kung ilan lang points yung yun lang din yung points na makukuha din talaga. Then, dito, the player with the most points or the fewest times being taya is the winner. So, sino yung pinakamababa na yung taya, siya yung magiging panalo. Kasi mas marami siyang points na naging thrower siya. So, ngayon, before tayo tumapreso, tawagin ko po muna si Sir JP para i-discuss po yung objectives ng tumbang preso and then the reminders po. I-discuss ko ngayon is yung objective sa paglalaro ko ng tumbang preso. So, first is hit the can. So, can I read Mr. Dan? Hit the can. Objective, players aim to knock down the can using their slippers to earn points. So, yan. So, ang players po na maglalaro sa tumbang preso is kailangan ng ang goal lang nila is para makakuha ng points, kailangan lang po nila patumbahin yung lata, yung binabantayan ng kalaban nila. Wait lang, Mr. Paul. Tayo daw muna tayo lahat. Napapansin ko parang may May lang tayo, one thing energetic lang. Medyo nakikita ko, nangihingan ako eh. Ito na ko taas ko yung isa na naman to. Yan. So kaya mabilis lang pala nyo naman siguro yung paatul, balikat tulog. So ngayon na. So wala na kasi ito maging tayo maging actively participate po tayo dito. Nasa
can before being tackled. So, yan po. So, sa paglalaro po ng tumbang preso or ayun na, tumbang lata, is kailangan po ng maging mabilis. So, bakit po kailangan maging mabilis? So, para po hindi kayo mataya yung mga po. So, para hindi po yung ang score nyo is kakaunti pa lang is kung pabagal-bagal ka is yun lang ang score na nararating. So, kailangan po ng bilis sa laro ng tumbang preso. So, fourth is be strategic. Use different angle and strike and throw to improve chances of keeping the time. So, di ba sa laro po ng lahat naman is na experience of paglalaro ng tumbang preso, di ba? So, di ba merong sa tumbang preso is pag mabato ka is merong buhit lang na pinaka-boundary doon ka lang hindi magbato. So, yung guhit na yun is pwede mo siyang gamitin para maging komportable ka pa kung saan ka komportable patamaan yung data. Kung gusto mo sa gitna or pwede rin sa side. So, cooperate. Teamwork and cooperation among players enhance success and making the time. So, yun. So, lahat naman ng laro is kailangan ng cooperation at teamwork para manalo, di ba? Yes! So, hindi lang naman sa games and anything na kailangan ng cooperation, di ba? Palagi naman kailangan ng cooperation. Yes, po. So, next po is yung reminder para po masiguro yung safety natin sa paglalaro ng tumbang preso. So, first po is be careful with running. Ensure safety running, avoiding obstacle and hazard, especially when playing with others. So, yun. So, maging maingat po sa pagtakbuhan po. So, hindi yung, di ba sa pagtumbang preso is parang pag nahawakan mo yung plato is kailangan mo tumakbo kasi tatayarin ka na nung nagbabantay doon sa lata. So, maging maingat po. So, pag alam niyo kung meron po kasi minsan maglalaro po na Class. Ayun po kayo. di ba yung kung naranasan natin nung nakaraang pili natin paglaro ng tumbang preso, di ba? Marami pong nadapa dahil dun sa mga off-balance na nila. So, maging maingat po sa pagtakbo. So, number 2, avoid hurting other. Do not harm other player. The game should be safe and fun. So, avoid hunting others. So, iwasan po manakit ng iba. So, dito po is lalo na po sa mga pikunin po. Kapag alam na nilang di sila makaka-iran sa is mapipikunan sa mga magagaling. Kaya doon na po nagkakasakitan. So, iwasan po maging pikunin. So, hindi po maganda yan. So, follow the rules. So, adhere to the game rule for fairness and equality. So, yun na po. Sundin po yung rules na napagkasunduan nyo sa laro na yun. Then, para po sa pantay-pantay na paglalaro ng tumbang preso. So, para po maging masaya yung laro na yun. So, number 4 is be careful when throwing the stick or when throwing the stick or and do so carefully to prevent accident. So yun, isa na po ito, maging maingat po sa paghagis ng mga tinilas, lalo na po kung ang mga tinilas yung isang dugo, mga duralite, yung matitigas na klase. So, iwasan po para po mga hindi makasakit ng iba. Yes po. Maging maingat po pala sa paghagis ng lalo na po yung iba dyan na walang control sa pagbato ng tinilas
pag alam niya po na hindi na maganda yung ano, yung hinahabol mo yung isang ano, yung nakahawak ng chinelas para tayain. So kung makapasama po kayo doon, huwag na po, ano, doon na lang po sa area na ano po, natatapos. So respect. Respect other player and the game demonstrated in behavior. So, yun. So, ipakita po yung respeto. So, nanlabo na po dun sa mga player, kalaban naman o kakampi. So, ipakita po yung magandang pag-ugali. So, yun lang po. So, ready na po ba kayo sa paglaro? Gusto niyo po bang maglaro ng tumbang preso? Yes! So, may mga chinelas po ba kayo? Wala po. So that's my yes. Pwede na po yan. Okay. Say, mamaya na tayo ano to. So, ngayon, naiintindihan po ba ang objectives and reminder po lang? Yes! So, kung talagang naiintindihan nyo, ano ang mga objectives ng larong tumbang preso? So, give me one. Hindi nyo kailangan kabusadoy lahat. Give me one. What is the first objectives ng tumbang preso? Kung talagang naiintindihan. So, hit the ban. Second one. Stop the thrower. The thrower. Ay, pwede. Parang ano, avoid being hit. Avoid being hit. Pangatlo. Ano pa po? So, ayan ano. Yung ano ba? Ayan. Ulitin ko po yung objectives. Ano? Sinashort, ano lang po. First, hit the ban. Pinakauna po yun, no? Hit the ban. Second, avoid being hit or being tagged. The third one po is being quick. The fourth one is be strategize. And the last one po is Moderate. So, tanda na po ang objectives na Yes. tumbang preso. Then, ang reminder naman po, class. Sino makakaalala ng reminder? Ano po? Show me. So, respect. Very good. Ano pa, yung parang pag, Yes, mas kailangan. yung ano dapat, hindi masyadong malakas sa pag-alis. So, hindi malakas masyado Bato? Yes, dapat tulungan ng So, Miss Daniela, here. Ano po, yung pagiging hot-tempered po, kumbaga, iwasan din yun. So, yun. So, please, dinaalala yung discussion, ano? Kasi usin mo. Avoid skating. So, recap lang tayo ng mabilis. So, first one, be careful when throwing. Ano? Yun po unang reminder po sa atin kasi nakakasakit po talaga yung pagbabato. Then, second one, avoid, running pala yun. Be careful when running. So, ingat tayo tuwing tatakbo kasi nga, last time, yun ang sabi nga ni Mr. Paul, marami na sa atin. Then, second one, avoid hurting others. So, iwasan natin yung makasakit. Ano? Yung pagbabato is huwag natin gawing personal. Ano, ito lang isang laro or games lang para maging masaya. Then, third one is follow the rules. So, follow natin yung rules para mas maging maayos. Ano? Number 4, be careful when throwing the slipper. Ito yung kanina, no? Be careful po. Then, number 5, avoid skating. So, iwasan natin yung pag-alis-alis bilang isang taya. Huwag tayong aalis sa pwesto natin, ano? Kasi nga, minsan, baka ito din mag-cause ng accident. Mamaya, wala ka doon sa pwesto, then bigla ka na nasusulpot, mababangga mo yung isang player. Then, number 6, show respect. So, yun na yun. Ang pinaka-amina na dito. Show respect. Ano na? So, ngayon, naintindihan na po ba? Yes. So, kung naintindihan po, so talagang gusto nyo maglaro namin sa tumbang preso ngayon? Yes. Before tayo maglaro, syempre, alam ko naman pagod kayo mamaya, then, baka wala naman sa energy nyo. So, magkakaroon muna tayo ng let's tension knowledge. So, ito na po yung quiz natin. Yan. So, ginawa ng word sheet of paper po muna.
and write false if the statement is wrong. So yun, mabilis lang po ano. At ito po ay 2 points each. Yan. So 2 minutes lang po ano. Yan, mabilis lang po yan. Then ma-checking din po agad tayo. Wait lang po. So tapos na po ba? Yes po. So last 1 minute po ano. Then checking na po agad tayo. So dala po ba lahat? Yes po. Ayun, so ayun, exchange paper na po kayo ng seatmate nyo. So po, ang paggamit po sa pagsulat o pag-check ng Teacher, yes, objectives lang po yung ano, objectives lang. objectives. Di ba doon? Objectives. Makita ang kanina po is nandun na po sa video. Yes. So okay na po ba? Nakapag-exchange po? Yes. So number 1, sino po gusto magsagot? Miss Bura. We need to follow the rules if we play games like Tumbang Preso. So, True. True. So, true. Number 2 is Racho. Players needed to play Tumbang Presos 3 to 7 players. False. False. So ilan ba? 5 5 to 9. So very good. So number 3 is Cassandra. Do we need to be skillful in playing Tumbang Preso? True. So very good. Ano, kailangan talaga natin maging skillful. So number 4 is Delero. Be quick is a part of rules of playing Tumbang Preso. False. So, Hindi po yung rules. so hindi po Objectives. Yes. Oh. kailangan mo lang maging mabilis. Pero kasi hindi mas sinasama nyo na maging mabilis ka talaga. Bakit ang rules sa objectives? Yes. So, madami na po lang, but okay lang yan class. Ganun talaga. Then number 5 class, is Castro. Taya is the player who will withdraw a sweeper. So, true or false? False. So, hindi po taya ang magbabato ng Bola. sleepers. So, ngayon ay sad to say, wala na tayong time para makapaglaro. Then, next time tayo maglalaro. Yes. So, ngayon, ito po ang ating assignment. Instruction. Create a list of your favorite traditional games. Give at least 2 to 3 sentences. Explains why it is your favorite. Ano? Gets nyo po ba? Yes, teacher. So ngayon, naintindihan po ba yung buong lesson? About sa buong lesson? Yes po! Ayun. So, ayun. Ayun. Thank you very much po sa ngayong hapon natin. So, Angie. Bye, sir! Kayo na daw po. Ayan, Miss Balaan po pa kayo ng social. Classmates, are you ready to play? Yes, we are. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit. Lord, thank you po sa ako na ito dahil marami po na natutunan sa tulong na teacher James and teacher Paul. At nalaman po namin yung mga different rules, objectives, and mga reminder po. Then sana po sa next mga discuss po marami po kong natutunan. Kailangan po ay maraming salamat. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Bye.